Kamusta mga kaibigan? Sa isang lungsod na puno ng aksyon, isa ang Okada, Manila sa pinakamalaking pasabog. Isang 2.4 na bilyong dolyar na obra. Pero sa likod ng luho at liwanag may dilim na sumanib sa kwento nito. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! Si Kazuo Okada, isang Japanese billionaire, ay hindi natatakot maglaro sa negosyo at sa buhay. Tinaguriang Tiger of Manila, pinangarap niyang gawing Las Vegas ng Asia ang Pilipinas. At dito na ipanganak ang Okada, Manila. Ang pangalan ng resort ay Okada, Manila dahil ito ay itinatag at pinunduhan ni Kazuo Okada, isang Japanese billionaire at founder ng Universal Entertainment Corporation. Si Okada ay isang malaking pangalan sa industriya ng pachinko, isang uri ng Japanese gaming machine. At nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang pangalan upang ilagay ang kanyang vision ng luxury at entertainment sa Pilipinas. Ang Manila ay idinagdag upang ipakita na ang resort ay matatagpuan sa Entertainment City sa Parañaque, isang bahagi ng Metro Manila. Ang pangalan ay nagbigay diin sa global na presensya ni Okada at sa kanyang intensyon na gawing isa sa pinakamalaki at pinakaprestigyosong resort destinations ang Okada, Manila sa buong mundo. Ang Okada, Manila ay opisyal na binuksan noong Disyembre 2016. Ngunit ang pagtatayo nito ay nagsimula noong 2012 bilang bahagi ng malaking proyekto na tinatawag na Entertainment City, isang gaming at entertainment hub na ipinromote ng gobyerno ng Pilipinas upang gawing isang world-class casino resort destination. Ang Okada, Manila ay ang pinakamalaking proyekto sa ilalim ng development ng Tiger Resort Leisure and Entertainment, isang subsidiary ng Universal Entertainment Corporation na pag-aari ni Kazuo Okada. Prime Structures Engineering. Itinatag ni Sonny Bensili noong 1975 ang Prime Structures ay nakilala sa kanilang mga proyekto tulad ng Marina Bay Sands sa Singapore at iba pang mga iconic structures. Ang kanilang expertise sa engineering at construction ang naging susi sa matagumpay na pagtatayo ng Okada, Manila. Noong Hunyo 2016, naganap ang isang makasaysayang pagbabago sa mundo ng entertainment sa Pilipinas. Ang dating kilalang Manila Bay Resorts ay nirebrand bilang Okada, Manila sa pangunguna ng Japanese casino mogul na si Kazuo Okada. Parang isang malaking makeover sa isang sikat na artista. Kailangan mo talagang mag-ayos para makuha ang atensyon. Sabi ni Antonio Cojuangco, ang Filipino partner ni Okada, habang pinapaliwanag ang dahilan sa likod ng pagbabago.
Siya ang naging local partner ni Kazuo Okada sa pagtatayo ng Integrated Casino Resort na kilala ngayon bilang Okada Manila. Kailangan ni Okada ng local partner para matupad ang regulatory requirement na 60% ng negosyo ay pagmamay-ari ng mga Pilipino. Alinsunod sa batas ng bansa tungkol sa dayuhang pagmamay-ari ng mga negosyo. Sa loob ng Okada, parang nasa ibang mundo ka. What? Isipin mo na lang, may casino floor na kasing laki ng 5 football fields. Damn! Mga suite na parang isang palasyo. Oh my God! Mga kwartong may sariling jacuzzi, marble-clad bathrooms, at view na parang screensaver ng laptop mo. Pero ang presyo, parang may kasamang titulo ng lupa. At ang highlight, isang 30 milyong dolyar na dancing fountain. Oh my God! Ang fountain na to, kayang tumalon ng hanggang 50 talampakan. Mas mataas pa sa utang mo. Damn! Sabi ng mga tao, parang Belasyo. Pero teka, hindi ba't parang sa kanila rin nanggaling ang idea? Mula teppanyaki hanggang lutong bahay. Kung mayaman ka, may 21 restaurant. Na pwedeng mag-serve ng sushi. Highlight, may chef na parang action star kapag nagluluto. Party na, may beach pa. Nightclub/beach club na may indoor pool at world-class DJs. Parang Bora, pero may AC. Walang sunburn, pero sigurado kang masusunog ang wallet mo. What? Nais naming malaman ang inyong opinyon. Naranasan mo na bang magpunta sa Okada? Ano ang pinaka-memorable na experience mo? Paki-comment naman sa comment section. And orders the arrest of Japanese businessman Kazuo Okada over 3 counts of estafa. Pero ang paraiso, may kasamang bagyo. Noong 2017, ang mismong Kazuo Okada ay natanggal mula sa sariling kumpanya. Ano ang dahilan? Financial misconduct daw. 20 milyong dolyar ang pinag-uusapan at si Okada napilitang lumaban sa korte. At hindi lang basta tanggal. Literal na may mga padlock. Isipin mo, kung may susing nakakandado sa ref mo. Damn! Ito naman, opisina ng CEO. Sa kabila ng gulo, ang Okada Manila ay nanatiling matatag. Sa ilalim ng bagong pamunuan, mas pinatatag ang pamamahala at muling binuksan ang pintuan para sa mas maraming bisita. Ang fountain ay naging simbolo ng resilience. Sa bawat taas ng tubig, ipinapaalala nito na kahit may drama, tuloy ang ligaya. Ngayon, ang Okada Manila ay isa sa pinakatanyag na luxury destination sa Asia. Mula sa kaluhuan hanggang sa kontrobersya, pinatunayan nitong kahit ang pinakamalakit, pinakamabigat na unos, kayang lampasan. Tulad ng fountain, tuloy ang indak. Ang Okada Manila ay hindi lang isang kasino. Isa itong kwento ng ambisyon, pagkatalo, at muling pagbangon. Parang buhay may drama, pero sa huli, tuloy ang indak. Kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Thank you.